Ano nga bang type ng player ang kailangan ng Barangay Ginebra at ni Coach Tim Cone? Kung ano yan ang pag-uusapan natin for today's video. So watch this. Ang pambansang batang kalye ng Pilipinas, sa inyo'y parati ng magpapamalas ng talento, kwento at talino. Another day, another basketball stories from your pambansang batang kalye ng Pilipinas. So for today's video po, ang atin pong pag-uusapan ay yung klase or yung type na player na kailangan ni Coach Tim Cone at ng Barangay Ginebra. And since malayo pa naman talaga ang PBA draft pick and 9 months pa yung ating hihintayin kasi sa 2027 pa talaga yung PBA draft. And at the same time, hindi pa rin naman sure na Barangay Ginebra makakuha ng first draft pick kasi yung rights na yan ay nakuha lamang ng Ginebra sa Terra Firma. And then ang Terra Firma po kasi ngayon ay as of this moment ay may kartadang 3-1. And napakaganda rin ng kanilang kumbaga ng chemistry ngayon. Nagpapapanalo talaga sila. At with Giochu, Jerica Hanmesi, and then si Maverick na nalipat nga po para makuha ng Ginebra yung rights sa first round pick. Pero ganun pa man, just in case na makuha talaga ng Ginebra ang first round pick, ano ba talaga yung kailangan nilang type ng player? At yan yung pag-uusapan natin for today's video. So, tinignan po natin yung mga profile ng bawat mga aspiring PBA players. And then, may nakita po tayong tatlo. So, it goes down to 3 selection. And ano nga ba yung type na player na pwedeng-pwede at makakatulong sa kampanya ng Barangay Ginebra sa susunod na season? So, ang unahin po natin ay si Mike Phillips. So, kung kailangan po kasi ng Ginebra ay ang isang power forward or sabihin na nating kayang maglaro ng, sa forward position, yan po ay si Mike Phillips. Mike Phillips is age 23 or 24. He is a 6'8 guy. He is an energy guy. He is also from De La Salle University. And sa ngayon ay naglalaro siya sa MPBL sa koponan ng San Juan Knights. And alam natin na medyo malaki po yata ang talent fee ni Mike Phillips. Pero ganun pa man, kaya naman po yan ng Barangay Ginebra just in case. So, he is a 2-time UAAP champion, part din ng UAAP Mythical Team, UAAP Finals MVP, and then 3 times PBA D-League champion. And of course, maraming credential itong si Mike Phillips. At alam naman natin, hustle, energy guy, sobrang taas tumalon, dunker, defensive player, yan. Yan po natin masasabi itong si Mike Phillips. And he can be a game changer talaga. So talagang yung combination ng parang Jamie Malonzo na combination ng Rudy Hatfield, pagsamahin mo siya, parang yan si Mike Phillips. And pangalawa, ito pong si Quintin Meliora Brown. So of course, alam naman po natin na lack of big guy since the departure of Christian Stan Hardinger at saka si Greg Slaughter ay wala na talagang naging big man ng Ginebra. And may nakuha silang big man ngayon, si Ken Mark Carreño, 6'8", 6'9 guy. And Isaac Go nagbabalik, pero yung laro kasi na Isaac Go is more on outside shooting. Wala talaga siyang halos na inside scoring. And si Ken Mark naman is more on defensive guy. Japet Aguilar is aging, of course. Meron na nandyan din naman si still nandyan pa rin si Aguilar, yung isang Aguilar, si Raymond Aguilar. And yan po ang talagang mga big man ng Barangay Ginebra. Norbert Torres, of course, is a defensive player with an outside shooting. So wala talaga tayong post player sa Ginebra. And itong si Quintin Meliora Brown, a perfect fit for Ginebra kung siya makukuha ng Ginebra. Dahil he is a 6'10 guys, 245 pounds. And ang kanyang credential ay more on talagang defensive. He is a one-time UAAP champion in 2024 and part ng Southern Conference's All-Defensive Team noong 2024. Ngayon, naglalaro siya sa ibang bansa. And alam naman natin, pag naglaro sa ibang bansa, malaki rin yung experience sa makukuha. Pero ano nga ba ang may bibigay ni Quintin Meliora Brown? So, of course, yung hustle, yung rebounding, yung defense, at yun yung number 1. Kasi nga po, ang barometer pa rin pagdating sa mga locals ay si Junmar Pajardo. So anyone na po pwedeng mag-stop or
kumbaga mag-slow down ng scoring at productivity ni Junmar Fajardo ay maganda po. Kumbaga maganda siya. Para siyang kumbaga parang may kailangan may panapat ka parate kay Junmar. So yan, ganyan po. At higit sa lahat, magaling din talaga sa ilalim itong si Quintin Mellora Brown. So and last but not the least, ito po, malala nyo po nung na-interview si Justin Brownlee ay tila parang nire-recruit niya na tong taong to. And yan po ay si Dwight Ramos. And then sabi po ni Dwight Ramos sa isang interview ay may possibility na tingnan niya yung option na maaari maglaro din siya sa PBA. And then kung ito yung pagkakataon na number 1 pick ang Ginebra, si Dwight Ramos, he is a franchise player. Ito po yung parang franchise player. He is a 6'4 guy, 210 pounds, shooting guard, naglalaro ngayon sa Japan. Sa kupunan po ng Levanga, Hokkaido. He is part of the PCCL champion noong 2019. At alam naman po natin na si Dwight Ramos ay napaka-shooter po at part po siya ng Gilas, Pilipinas. Alam naman po natin na aside from Brownlee, si Dwight Ramos yung inaasahan ng Gilas. So talagang kung mapupunta to sa Ginebra, ay gaganda ang shooting ng Ginebra. Kaya lang, ang tanong lang po natin, sa dami ng guards ng Ginebra, mapupunaan pa rin ba yung kanilang ilalim, yung front line nila? Since nandyan na si Scotty, nandyan pa rin si RJ Barrientos, nandyan pa rin si Stephen Holt, na talagang mga dekalidad na shooting guard, na mga gwardya. Anyways, iba naman yung mabibigay ni Dwight Ramos, stability, leadership, at higit sa lahat, may depensa rin tong si Dwight Ramos. Kung makukuha to ng anumang team ang makakakuha dito, ay talagang magiging superstar siya. So, yan po. So, yan po yung tatlong players na nakikita natin na po pwede pong madraft ng Ginebra at magbigay sa kanila ng, kumbaga, ng championship and, of course, malaki mayaambag nila sa Ginebra or K-Team ko. Kayo, sa inyong palagay, mga kabarangay, sino po ang nararapat na mapili ng Ginebra? Quintin Mellora Brown, Mike Phillips, or Dwight Ramos? Comment below. Yan muna for today's video. Maraming salamat sa panonood. Ito po inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas at inyong kabarangay. Bye-bye for now. Peace.